So magandang araw mga kababayan. So ito po yung pangalawa kong tanim ng kamatis mga kababayan, no? So ngayon kunti lang yung bunga niya. So sobrang taba niya, tapos kunti lang yung bunga niya. Kasi iba yung variety nito mga kababayan kaysa una kong tanim doon sa kabila. So ito yung ina-update ko dati, yung maliit pa. So ngayon mga kabayan, nakapag-harvest na ako dito ng 5 na harvest, pero malalaki yung bunga niya, kaya lang konti. So tingnan nyo mga kabayan, parang wala na siyang bunga. Yun, para wala ng bunga. So may bunga po yun mga kabayan, kaya konti na lang. Naka-harvest na lang ako dito ng 100 kilos mahigit. Yun po, sobrang kapal ng dahon niya. At yung mga bulaklak niya nalalaglag, marami siyang bulaklak, kaya lang nalalaglag. So first time ko po ako nakatanim nito mga kabayan na ganitong variety. So pangit siya mga kababayan kasi kunti lang yung bunga niya, at saka malalaki, at saka dali masira yung mga bunga niya. Pag mahinog siya, pag mabasa, pumutok yung bunga niya pagdating sa palengke. So obserbahan ko lang, ito yung tanim ko na variety kasi inobserbahan ko lang mga kababayan yung kung maganda siya or hindi. So ngayon, so talo ako mga kababayan sa gastos nito ng kamatis nito, kasi nasa 600 kilos pa lang yung napitas ko dito mga kababayan. Kulang-kulang 3,000 po to, 3,000 kapuno po to yung tanim ko. So yung gastos ko dito, so malaki-laki kaysa doon sa kabila. Kumita pala ako ngayon dito mga kabayan ng sa 5 na harvest, kasi kunti lang yung bunga niya. Kumita ako ng 40,000 pa lang. So yung bunga niya ngayon, makikita niyo naman, pakunti na lang. Nasa 3 harvest na lang po ito. So wala na yung bunga, at saka yung mga bulaklak niya hindi naman nabuo ng bunga kasi nalalaglag. So konti lang yung nabuo diyan, yung mga maliliit pa na bunga. So konti na lang yung natira. So ang gagawin ko nito mga kababayan, para makabawi ako sa puhunan, kasi 40,000 lang yung kinikita ko dito. Estimate ko mga kababayan, nasa 50,000 lang kitain ko dito lahat. So ang gagawin ko nito, mag intercrop ako dito ng ampalaya, para hindi masayang yung pundasyon ko ng mga poste o mga stick nito mga kababayan sa kamatis. So lagyan ko ito ng lagyan ko ito ng bubong. So taniman ko ito na ampalaya para mabawi ako mga kabayan sa aking gastos, kasi malaki-laki yung gastos ko nito. So sayang naman pag hindi tayo makabawi, kasi kamatis ko kahit anong taba niya, talagang konti lang yung bunga niya. Hindi katulad sa ibang variety na talagang marami yung bunga. So mababa ang presyo ngayon ng kamatis, at saka konti lang yung bunga, talagang malulugi tayo mga kababayan. Kasi mas mabuti sana kung marami yung bunga, kahit mababa yung presyo, makabawi tayo sa puhunan. So ampalaya lang mga kababayan yung inasahan ko dito. Taniman ko itong ampalaya ngayong last week o first week of November. So
pang January po. Sana tumama sa magandang presyo. So ito lang yung update ko mga kabayan sa aking kamatis na pangalawang tanim. So wala tayong magawa kasi yun lang binigay ng Panginoon na bunga. Kaya dinamuhan ko na. Yun po, nagdamo kasi ako ngayon. Kasi mas maganda magdamo ngayon dito sa amin dahil mainit. Mainit na dito mga kabayan sa amin kasi nung nakaraang linggo talagang halos mahigit isang linggo yung ulan dito sa amin. So ngayon dinamuhan ko kasi pag umulan mabilis lang lumaki yung mga damo. Yun, para pagtanim ko ng ampalaya nito kuha na siya, malinis na siya, at saka hindi na siya madami yung damo kasi pag dumating yung ulan lalo na mga November yung ulan diyan kasi halos kuha na, hindi na uminit yun, halos araw-araw na yung ulan yan, maganyang buwan dito sa amin, kaya dinamuhan ko na muna. So ngayon nagpahinga ako kasi sobrang init, sakit sa ulo yung init, tanghali na kasi yun, at saka dami na mamatay sa ampalaya, sa kamatis ko. Kunti na ngayong bunga, namamatay pa dahil sa lupa, virus ata yun sa lupa. Pero mas maganda naman yung cultivation ko dito mga kabayan kasi halos isang taon po ito nag-relax na area. Matagal po ang cultivation ko nito.